Question. Kung kung if you were given a chance na na magbigay ng one word para sa life journey mo, what would it be and why? Again, if you were given a chance na mabigyan na or ma-describe in one word ang life journey mo, ano ito at bakit? Yon, sige, kung ako tatanungin nyo, transformation. Yun ang one word na pwede kong mabanggit. Ma-describe ang life journey ko, transformation. Sige, alamin natin yan. Ano nga ba ang one word para ma-describe ang life journey ng ating very special guest para sa episode 155? Kayang-kaya ni Kay. Live na live dito lang sa I Am Possible. Simula na naman. Magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Javellana. I'm a blind inspirational speaker. I'm a blind motivational speaker and I am your host. Welcome to I Am Possible. Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Last Monday, April 27, 8 p.m. Live na live tayo sa I Am Possible FB page. So yon, last Monday na tayo ng April. Grabe, next month, May na. Yon, ramdam nyo na siguro yung init no dito sa Baguio City kahit nasa Baguio kami. Grabe ang init. Diyos ko, how much more kaya sa mga taga-lowlands, ano? Anyway, kung nasan man kayong lugar, please sit back, relax, and enjoy this very inspiring episode with our very special guest. Mamaya, papakilala ko sa inyo ang ating very special guest. Bago yan, I encourage everyone to please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Paki-like, subscribe, and hit the notification bell na rin para sa ating YouTube channel, Paulo Javellana TV. Ganon din, paki-follow na rin ang ating TikTok account, ang I Am Possible. Again, maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-follow, nag-subscribe, nagsusupport sa lahat ng ating social media handles. Thank you so much sa inyo lahat. Maraming salamat. Binabati ko lahat ng viewers natin all over the world, lahat ng OFW sa buong mundo na patuloy nagtatangkilik, sumusubaybay, nagsusuporta sa lahat ng episodes, advocacies ng I Am Possible. Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano oras yung mapapanood dito, again, good morning, good afternoon, good evening, or magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng OFWs all over the world. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa I Am Possible. Siyempre sa aking pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamamahal ko at pinakamabait kong asawa, si Bia Javellana. I love you. Kay Sage, I love you sa aming daughter. Siyempre sa napakagwapo at napakakisig na technical director ng I Am Possible, kay Sir Adrian de los Reyes. Magandang gabi sa Sir Adrian. Kay Ma'am Alma Corsanes, good evening. Siyempre sa kay Mama Tessa Javellana na nandyan ngayon sa Parañaque kasama si Kiko, si Shawi Javellana, Ate Marie, Tita Tere ng taga sa Parañaque City. Good evening, Ma. Pagaling ka, Tita Tess Valdez, dinalaw ni Mama ang isa sa kanyang mga best friend dyan sa Manila kanina. Thank you, Yori, sa pag-drive kay Mama. Kay Kujojo and his family, good evening. Kay Kuya JJ and his family dito sa Baguio City, good evening. Kay Mama Grace Flormata, Papa Ronnie Flormata, Ronan Flormata ng Tabora, Trancoville. Good evening. Kay Tita Chong Kapati and sa family mo, Tita Chong, from New Jersey, USA. Kay Iza, CJ, Bella Santos ng San Francisco, California. Aki Tabora ng Denver, Colorado. Tita Jet, Tito Rolly Cui ng Wisconsin, USA pa rin yan. Kay Tito Erwin, Tita Awazul ng Downtown LA. Kay Dylan Nababu ng California pa rin. Kay Rich Falses, Verna Falses. Kylie, Chloe Falses ng Saskatchewan, Canada. Good morning sa inyo. Siyempre kay Sir Joselito Talanya, sa family mo, good evening. Sir Mac, good evening. Sa lahat ng mga kasama namin sa Victory Christian Fellowship dito sa Baguio City, Benguet, good evening sa inyo. Siyempre sa mga kasama namin sa aming V-Group, Victory Group, headed by Sir Eric Pokis, Brother Eric Pokis, Sister Grace, sa family mo, Pagaling ka Nathan, we're continuously praying for your quick recovery. Brother Eric, thank you sa pag-recommend sa ating special guest for tonight. Morales family, David family, kila Nino, kila Quintos family, Billones family, Klaasen family, Stefan, Sister Leia na nandiyan kami kahapon. Good evening sa inyo. Sa lahat ng mga kasama namin sa Men's, Ladies, Fellowship ng Victory Christian Fellowship, good evening sa inyo lahat. Kay Ashley Padonga, good evening. Kay Zaika, good evening Zaika. Sa mga kasama kong PWD para athletes, kay Ma'am Babylin, Richard Abad, Lexa, Ma'am Juliet,
Sir Julio, President ng Baguio City Para Athletes, kay Ma'am Elizabeth Baila, good evening. President ng Federation of PWDs ng Baguio City, kay Sir Mon. Siyempre, ang PDAW Head, Persons with Disability Affairs Office, headed by Doc Sam Aquino. Yan, good evening sa inyong lahat. So yun, sino pa ba? Mamaya na, bati natin kung sino pa baka may mga nakalimutan tayo. Mamaya, ihabol natin ang mga shoutouts. Para mas mahaba ang ating kwentuhan, pakilala na natin ang ating very, very special guest for tonight. Ang bisita natin tonight, I'm so honored and privileged. We are so honored and privileged na at a short notice na pagbigyan tayo ng ating very special guest. Right now, andito siya sa Baguio City, pero ang guest natin, she's from Cabanatuan City, devoted mother of 2, a seasoned entrepreneur with 28 years of experience. Alamin natin ano bang kanyang mga negosyo ngayon. And currently, she's the Vice President of Hemophilia Advocate Philippines, a non-profit organization. Ano bang ginagawa ng kanilang organization? Ano bang kanilang mga advocacies? Anong kanilang mga tinutulong sa ating community? So without much further ado, I'm possible mag-ingay para kay Miss Kay Ferrer. Hello, good evening. Magandang gabi, Miss Kay. Kamusta po kayo? Yeah, I'm good. Thank you. Thank you for inviting me. Yes. Thank you, Sir Eric, sa pag-endorse, pag-recommend kay Miss Kay na maging guest sa I Am Possible. So, kami po yung sobrang privileged na napagbigyan nyo kami, Miss Kay, for this very special episode with you. Yeah. You're bago tayo mag-start, Miss Kay, baka meron kayong mga shoutouts, mga gusto nyong batiin. Wala naman. I just want to say good evening to everyone. And I hope this interview, this live interview, may ma-inspire tayo, may matulungan din tayo. Yun lang. Thank you. Sige. Okay lang ba, Miss Kay, makikichismis ako sa iyong nakaraan, parang MMK, di ba? Maalala mo kaya magbabalik tanaw tayo sa iyong nakaraan. Konti lang naman. Yeah. Sige. Actually, I'm mom of 2, dalawa na anak ko. So I'm from Cabanatuan, born and raised in Cabanatuan. I have 2 kids. So yung eldest ko, actually his name is also Paulo. Guwapo yan. Definitely guwapo. Oo. Graduate na siya ng MedTech and Wow. first year med proper siya ngayon sa UST. And meron siyang bleeding disorder. That's why I'm very active with Hemophilia Advocate Philippines. And yung isa namang anak ko, she's 22 years old, graduating this year. Her name is Trina. Salasal naman. Wow. So dalawa, boy and girl. Yes, oo. And then yung girl ko, after graduation daw, gusto pa niya magtuloy mag-aral ng law. Hindi napapagod, ano? Oo nga eh. Oo. Magastos yan, Miss Kay? At least, iba ang edukasyon. Diba? Correct. Walang makakaagaw sa kanila yan. Makakanakaw. Yan yung magandang pamana natin sa mga anak natin. Correct. Kasi naman utang ang ipinamana natin sa mga anak natin. Oo. Agree. Kamusta growing up sa sorry. Go ahead, Miss Kay. Go ahead po. Yeah, kasi kung minsan may business tayo but we don't know kung gusto ba nilang manahin yon. So at least if they have a good education, that would be better. Yeah, support natin kung anong gusto nila. Yes. Nahirap yung no? Yung ipilit kung ano yung naumpisahan tapos gusto mo ipasa sa mga anak natin, hindi naman nila interest yun, hindi nila passion. Correct, oo. Dapat gusto nila yan. It should be Correct. a passion. Sige, mamaya balikan natin ang tungkol sa inyong dalawang anak. Anyway, growing up, Miss Kay, baka makwentuhan nyo naman kami. Kamusta ang buhay sa Cabanatuan? Anyway, grabe init ngayon sa Cabanatuan siguro, no? Init, oo. Good thing I'm here in Baguio. So medyo malamig. Pero when we left Nilalamig ka na yan. Kami pinapawisan na dito ngayon. Oo nga eh. Malamig dito ngayon. Better. Kumpara sa Cabanatuan, kaya super init. Oo. So, yun. You have a good weather here in Baguio. Cabanatuan yan, di ba? Tricycle capital of the Philippines. Correct. Tricycle capital kami. And we are rice granary also. Ang Nueva Ecija. So, have you been to Cabanatuan? Opo, madalas din before. Oh. Pero hindi ko kayang tumagal ng 3 days sa sobrang init.
Pero Oo, oo. wala rin naman kayong dagat. Wala. Oo, wala. Meron kami longganisa. Yun. Ay, oo nga, yung batotay. Nako, favorite ko yan. Yeah. We are famous sa Cabantuan longganisa and batutay. Kamusta growing up, Miss Kay, sa Cabanatuan? How was your life? Kamusta po? Kasi ang Cabanatuan, it's a small city. Magkakakilala kaming lahat halos dyan. So, kumbaga, pag ikaw, laking Cabanatuan, halos kilala mo na eh. Of course, ang kilala mo, mga kabatch mo, age mo, ganun. So, elementary high school sa Cabanatuan ako. Then college sa Manila. Then after college, balik na rin ako uli ng Cabanatuan to start a business. So, yun. Start a business. Pag-graduate ng Manila from Cabanatuan, doon kayo nag-college, balik ng Cabanatuan to start a business. So, you started young, being an entrepreneur. Oo. Actually, kinder pa lang ako, I used to sell na eh. So, kasi my parents both are into business na sila. Okay. So, early exposure. So, elementary, high school, I used to sell kung ano-ano sa school, sa friends ko. Ganon. And then, nung nag-college, after college, my mom didn't allow me to work kasi nanghihingi pa ako ng extra allowance para lang to support myself kasi kulang yung sweldo. Kasi syempre, di ba, pag newly grad, maliit lang sweldo mo. Correct. So, bumalik akong Cabanatuan to work with my mom. Lang, So, family business. Yeah, family business. And then eventually, in less than 6 months, naisip ko, kesa mag-work ako with my mom, I start my own business na din. So, I start my own business. Hindi na ako nagtrabaho sa mami ko. But dati swelduhan lang niya ako eh. So, I start my own. Yun. Anong inumpisahan yung business after 6 months of working doon sa family business niyo? We're into direct selling. Basically, parang employee ka pa rin pala doon sa company niyo, sa mom niyo, kasi swelduhan. Oo. Employee ako, pero ako pa rin yung boss. Ganon. Kasi I have my staff din. So, papasok ako, nung time na yun, dahil dalaga ka, yung very relax. Relax ka lang sa oras mo, ganyan and all. So, papasok ako sa office namin, dun sa work sa mom ko, 10 to 12, uuwi na ako ng lunch, babalik ako 2 to 4. Ganun ako katamad dati. Kasi obligation eh. But, when I realize, sabi ko, okay, hindi lang ito pala pwede kong kitain. Pag kasi ang mindset mo, employee ka lang, ang isip mo papasok, uuwi eh. But if you have your own business, you can go beyond of your time na dapat ibigay mo. Correct. So, yun. Yeah, go ahead, Ma'am Kay. So, yun, nag-start ako na yun. And then I started a business of my own na. So, that was after college. Anong business po yung inumpisahan nyo, Miss Kay? Kasi graduate ako ng accountancy. I took the board exam. So, nung una kong take, I failed. So, sabi ko, okay lang. Sige, bagsak. Second, bagsak uli. So, sabi ko, ang tanga ko ba? So, sabi ko, parang nahihiya na ako sa sarili ko kasi sa board exam ng CPA, bagsak ako eh. And actually, that time, gusto ko mag-law. Isip ko, parang ako maglo-law, board nga, hindi ko maipasa, bar pa kaya. Correct. So parang nasiraan na ako ng loob, huwag na nga ako mag-take ng law. Napanghinaan na kayo? Oo. And then, sabi ko, sige, magbi-business na lang ako dito. I'll show to everyone, kahit hindi ako board passer, sabi ko, I'll be successful. So, yun, that's the start. Sabi ko din, everything happened for a reason. Kasi siguro, kung pinasa ako ni Lord ng board exam, I'll be in auditing firm, accounting firm. Hindi ako magbi-business. Empleyado ka pa rin. Oo. Diba? Kasi sayang naman, pinaghirapan ko yun. Correct. Tapos hindi niya pa ipapractice. Siyempre, nung una, parang sound bitter ka lang eh. Ganito lang yan. Kasi hindi, diba? But really... Gina-justify niyo yung mga failures. Diba? Pero, tayo, maiisip natin yan after a while. Hindi mo pa makikita bakit. Diba? Sometimes we question, bakit hindi ako pumasa? Hindi. Lahat may dahilan. May dahilan ng Diyos, bakit hindi? So, meron siyang hinahanda sa atin na mas maganda. Correct. Piniprepare niya yung puso for greater blessings. Agree.
Yes. Tama, di ba yung kagaya yung pinag-usapan natin backstage kanina, nung nabanggit nyo nga, redirection, it's not rejection, hindi siya rejection. Yes. Yung mga failures, yung mga disappointments na nangyayari sa buhay natin, yung mga failures, Yeah. it's not a rejection, it's redirection for Better. the higher better purpose ng buhay natin. Mas alam ni Lord kung ano yung para sa atin. Yeah. Pero True. mabalikan ko lang Ma'am Kay, growing up, ano bang dream mo nung bata ka, Miss Kay? Anong gusto mo? Actually, gusto ko talaga din maging successful businesswoman. Ayun na And talaga. Oo, yun na. Kasi yun yung nakikita ko sa parents ko eh. Oo. Pero for that, nakikita ko din, mahilig kasi ako mag-travel. So sabi ko, gusto ko maging flight attendant. Pero Okay. maliit ako eh. So sabi ko, definitely hindi ako pwedeng maging flight attendant. Kasi mahilig ako mag-travel. Sabi ko, makaka-travel ako ng libre. So yun yung mga gusto ko lang sana noon. But at least now, kahit hindi ako flight attendant, I'm able to travel. Oo. Because of yung pagiging entrepreneur nyo ngayon. So kumbaga, nakuha mo yung best of both worlds na ngayon. Nakuha mo pa rin yung mga dreams mo. Yes. Struggles, Ma'am, Miss Kay, ano mga pwede mong may share na struggles nung nag-start ka ng business mo at a very young age? Ano ba, 20, 21 years old? I graduated 2020, but nag-take nga ako ng board exam. So I started the business at 21, yeah. Oh, So, bata 21. pa rin. Ano I yung mga fears mo nung magsa-start ka ng your own business? Ano yung mga hindi ka ba natakot, mga doubts? Young bata Actually, about the fear, ever since, even up to now, risk taker ako. Pero it's a calculated risk. So alam ko, pag pinasok ko siya, alam ko kaya ko. I have a basis. Hindi ko siya papasukin nang hindi ko alam na hindi ko to kakayanin. Of course, there's a risk. Pero yun yung kumisan kasi natatakot pumasok sa negosyo dahil ayaw mong lumabas sa comfort zone mo eh. Tama. So, dumating ako sa time, actually, I remember my first store that I opened in Gapan, Nueva Ecija. So, that's an hour away from Cabanatuan. And during that time, I traveled that every day. Ako nagbubukas and closing of my store. I have one staff lang nakasama. So, alam mo yun, for a year, sinaga ko siya na ito lang ang benta namin. Talagang, tinutukan ko siya. So, importante kasi sa business is you are focused and determined. So, yun. And then, una, bumibenta lang kami ng 50,000 hanggang nag 100,000 hanggang nag 1 million sales na siya a month. Wow. Galing. And then after that, sabi ko, okay, I put another branch. So, naghanap ako ng location, then nagbukas ako ng second branch. Tapos after that, yung second ko, I think that's in Cabiao, Nueva Ecija. And then I opened in Santa Rosa hanggang umabot na siya. Umabot siya ng 7 branches. Wow. In span of how many years yung 7 branches? In a span of, I think, 7 years. Parang every year nagbubukas. Galing. Wow. So, talagang tiyaga, hands-on. But I see to it, every time I open another branch, okay na siya. Alam mo yung parang kang nagbubuntis, nag-aanak. Diba? It's a family plan. Hindi naman para magpadamihan kayo eh. So, kailangan there's a growth. So, after you open another, make sure okay na siya. Establish na muna yung isa. Oo. But of course, like you asked kanina, ano struggle. So, hindi mo kasi malalaman eh. Meron akong binuksang mga branches ko that I close. Alam ko, hindi ito profitable. Kumikita siya but not enough. It's not worth it of my time. Parang ganun. So, parang minsan break even, may natirang konti. So, at least, wala namang mawawala na sinubukan mo. Diba? Yes. Ang mahirap kasi, what if? You have this what if in your life. What if I tried? What if I opened? Ang sa akin, tinry ko eh. Okay, sabihin mo na lang, what if you lost? Even I lost man, no? I gain experience. Yes. Na hindi yan mababayaran, hindi ko yan makukuha kahit saan. Kasi, if someone tells me, wag mong gawin yan, ganito yan, iba yung experience eh. Kesa sa sinasabi ng iba, kesa sa nabasa mo sa libro. Yung experience yan yung ma-retain sa isip mo
And habang pagsusunod mong journey uli, maaalala mo yun because na-experience mo yun eh. Di ba parang halimbawa napaso ka, Mm-mm. alam mo hindi mo na yan nahahawakan kasi napaso ka na. Correct. Tama. Ano nga 'di ba? Hindi naman failure ang opposite ng success. It's giving up, pagsuko. Mhm. Tama rin ka. Yung hindi mo malalaman kung magiging successful ka or mag-fail ka if you'll not try. Kung hindi mo susubukan. Yes. Parang 'di ba, yung sa loto, nangangarap ka manalo ng loto, hindi ka naman tumataya. Yeah, exactly. Yeah. So kailangan masubukan mo. Pero hindi lang naman basta lahat susubukan mo eh. So of course, there's a feasibility study na pag ito ba ginawa ko. Hindi naman pwedeng puro tapang lang na papasukin mo yung business na yan eh. 'Di ba? May plano. And you have to gauge yourself. Kaya ko ba to? What's my Correct. strength? What's my weaknesses? Correct. Is this my Importante ba- forte? Oo. Yeah, yun tatanong ko dun eh. Importante ba, Ma'am Kay, pag papasok ka sa isang business, forte mo, passion mo, hilig mo? Okay. Siguro, I can say, may business kasi akong passion ko, tsaka meron akong business na hindi ko passion, pero okay Okay. pa rin ako eh. So for example, sales, that's my passion. Mm-mm. Alam mo yung kahit nakapikit ako, kaya kong magsalita, kaya kong kumausap, kaya kong magbenta. Because that's my passion. It comes natural in me. Okay? But I have other business also. I'm into trucking business. So ito Okay. panlalaki. Mm-mm. Diba? So ang business, it's not, well, there's no gender na halimbawa minsan meron niyang beauty salon pero lalaki nagmamanage, diba? So nung nag-ano kami ng trucking business. So when we started it 2013. So initially nung umpisa hindi pa rin namin alam if this will work. So hindi ko naman masasabing okay to, hindi. Ang daming nagsabi sa akin that time, wag na kami mag-tracking business. Kasi yung iba daw na tracking, ganito, nalugi, ganyan, baka mangyari din sa amin. Actually, dun ako na-challenge. Sabi Gusto ko, kong improve. Oo. Actually, ako yung taong gusto ko ng challenges in life. Wow. So, the more yan imposible, the more yan mahirap, gusto ko yan. Gagawin ko yan. And mas pagbubutihan ko. So, nung kami sa tracking, that was 2013. Initially, we started with 3 trucks. And then, compute kung okay ba ang tracking. So, sige, sabi namin, let's give it a try. But after 3 months, sabi ko mukhang okay. So, nagdagdag kami uli ng truck. Dagdag. Hanggang year after year, we added 10 trucks. Galing. On our 7th year, it became 75 trucks. Wow. Grabe. So, kaya yung tanong nyo po kanina na ito ba kailangan gusto mo, passion mo, it depends. So, it depends on the person kung ikaw, yung papasukin mo, how focused, how determined you are. And if you keep on saying excuses, kasi hindi ko linya yan. Hindi ko rin po linya ang tracking. Correct. Pero, inalam ko siya. Ganon. So, yun, ibalik ko lang, no? So, ito yung mga challenges na sabi ko, yung pagdagdag ko ng tracks, it's more on, nacha-challenge ako sa sarili ko. Ano yung pwede kong magawa, ano pwede kong gawin. In fact, when, 10 years ago, nag-triathlon ako. 40. So, sabi nila, mahirap ang triathlon. Na-challenge naman ako. Sabi ko, sige nga, subukan ko triathlon. So, I started late, 40 na yon. So, it's a swim, bike, run thing. So, sabi ko, kaya ko to. Kung kaya nila, kaya ko din. Diba? Wow. Sabi nyo nga, diba? Kayo, I am possible eh. So, like you're blind. Pero, walang dahilan para hindi mo gawin lahat. Hindi ka pwedeng mapigil eh. If you want to do something. Correct. Diba? No limitations pwede. Yes. There's no limitation. Don't limit yourself. Yes, tayo lang naman nagbibigay ng limitation sa sarili natin. Exactly. So, yan yung isang business na I'm into tracking. And then, yung una sabi ko, I'm into sales. And then tracking business. So,
ilang years na kami. So 13 years na kami sa tracking business. Mhm. And then I am into restaurant also. So Korean restaurant. Samgyup? Yes, Samgyup. It's a Korean restaurant. So partner kami dyan ng sister ko. So that's in Cabanatuan. We opened it May 2024. So magsa-second year Okay. na kami this May, next month. And then after that, last year, November 2025, we just opened a cafe. CC Bakery and Cafe. We opened it in Cabanatuan. And Even then yung restaurant na Korean restaurant sa Cabanatuan din po yan. yes, that's in Cabanatuan, in Robinson's Townville in Cabanatuan. Tapos yung coffee shop, that's also in Cabanatuan in NE Pacific Mall. And then di ba sabi ko nga I'm into sales. Yes. So sabi ko, parang napagod na ako na nagbebenta ako ng product ng iba. So what I did now, I created my own brand. So December last year, I just launched my own brand of K detergent, K Nature Fresh detergent, and K fabric conditioner. So this is my own brand. I'm the one who manufacture everything. So lahat yan. So na kami distribute. I'm into retail. So available na kami sa Magic Mall and soon in other supermarkets. Galing. I can't announce it yet. Magkakaibang linya, no? Oo. Yeah. Magkakaiba. Pero it's just sabi natin, ako kasi, nag-open akong coffee shop because I love coffee. Yes. So, I asked for it. I prayed for it kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ng coffee shop. Pero sabi ko, siguro pwede in my mid-50s pa yon. Kasi medyo busy pa ako. Parang I just want to open it as a hobby lang. Na to have a coffee shop. Tapos sabi ko kung minsan, be careful of what you wish for. Yes, Bibigyan niyo So, ala pa akong mid-50s. I'm turning 50 pa lang soon. So sabi ko, nagbigay na siya sa akin ng coffee shop. And kasi before that, I think 3 years ago, nag-aral ako magbarista. May time ka pa 3 years ago, Miss Kay, magbarista. Yeah. Despite lahat ng mga ginagawa niyo. Yeah, kasi gusto ko talaga challenge ka rin. Oo. Hindi kasi gusto ko I love coffee. So nagbarista ako, just for myself. Okay, wala pang plan na mag-coffee shop. Wala. As in wala. So gusto ko lang, nag-aral ako magbarista. I'm with my friends. Tatlo kami, nag-aral kami magbarista. So, katuwaan lang. Enjoy na lang. At least, enjoy lang. Na nai-enjoy mo, alam mo, magandang beans. You understand the coffee, the flavors, aroma, everything. So, ganun. And even, I'm out of the country. Pag may nakita ko merong coffee session, I join. If there's any cooking lesson, I join. Wow. So, gusto ko kasi lagi productive ako . So, yun. So, nag-aaral ako magbarista. I got a certificate. Tapos, sabi ko, basta in-enjoy ko lang siya. And then, yun nga kung minsan, hayaan mo na yung Diyos mag-decide para sa'yo . Ibibigay niya kung kailan ka dapat magkaroon. And He's just preparing you. Sabi ko, siguro kaya ako pinag-aral magbarista. Ganon. Ano yun Actually, preparing the field. Yeah. Prepare mo yung field. Kasi parang di ba? Gusto mo mag-travel abroad. Wala ka namang passport. Exactly. Diba? So dapat ready ka. I-prepare na. Ready anytime. Di ba? Yung ano nga yan yung anong tawag dyan? What is success? Ang success is pag nag-meet ang preparation with opportunity. So habang hindi pa dumadating yung opportunity, prepare. Para pag once nandiyan na yung opportunity, ready ka na. Yes. Anyway, Miss Kay, pahinga ka muna dyan po. Philippine Standard Time, it's 8:35 in the evening. Again, Philippine Standard Time, it's 8:35 in the evening. Again, maraming salamat sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nanonood, tumututok ngayon sa episode 155, Kayang-Kaya ni Kay. So, alam niyo na siguro kung sino yung guest natin, si Miss Kay. Kayang-Kaya ni Kay. Kita niyo kung napapakinggan yung story, di ba? Different lines of business, trucking,
coffee shop, restaurant, mga yun, mga dishwashing, mga Laundry detergent. mga detergent, laundry, mga pang-household products naman ang pinasok na business ni Miss Kay. Pero kayang-kaya. Grabe nga daw, talagang gusto niya ng challenges sa buhay. Mamaya tutuloy natin, babalikan natin ang story ng buhay ni Miss Kay. Kayang-kaya ni Kay. So sa mga viewers natin, kung meron kayong mga products, mga brands, mga labels, companies, or any events na gusto yung gamiting platform, mga I Am Possible para ma-promote natin ang inyong mga products, meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. You may contact us sa 0927-1818-337 or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page, I Am Possible. Again, pwede namin send sa inyo mga sponsorship packages para magkatulungan tayo, ma-promote natin, malagay namin yung inyong mga brands, mga logos, mga taglines sa aming Facebook, YouTube, TikTok account para ma-promote natin. At the same time, matulungan yung I Am Possible mag-grow. Patuloy natin mga advocacies ng I Am Possible. Kung sa mga gusto naman mag-donate, mag-pledge, mag-support in any shape, way, or form, kung gusto nyo tumulong via cash, our GCash number, 0927-1818-337. Again, GCash number ng I Am Possible, 0927-1818-337. Sa mga naghanap naman ng party planner, events coordinator, wedding planner, dito sa Baguio City or nearby provinces, pwede rin sa Cabanatuan City kung kailangan nyo ng party planner. Please check ang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Again, Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Napakagaling, napakahusay, napakaganda ng party planner dyan. Kasama ko yan, si Bianca Avellana. Again, please check her Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Makikita niyo dyan yung mga ganap, mga gawa ng team nila. 100% hindi ko kayo mapapaya. Napakagaling ng mga staff and suppliers ng The Pink Toolbox Party Services. For bookings and inquiries, you may contact her sa 0927-1818-337 or mag-DM lang kayo sa kanyang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakikinig, nanonood. Please paki-like and share ang ating episode for tonight. Sa mga viewers na hindi pa nagla-like ng ating Facebook page, paki-like ng ating Facebook page, I Am Possible. Balikan natin si Miss Kay, ang kayang-kaya ni Kay, si Miss Kay Ferrer. Hello, Ma'am Kay. Hello. Baka naman, ako nagtrabaho Live po yung commercial break natin Baka pwedeng kayo naman magtrabaho. Dito lang makakita ng guest pinagtatrabaho Baka pwede pong kayo magbasa ng mga comments, mga shoutouts, Miss Kay. Pag ako nagbasa yan, next year, di pa tayo tapos. Oo nga, teka. Okay, comments. Okay. Yeah. So, ayan. Good evening, si Edri de los Reyes. Hello po, Sir Pau from Alma, Corsanes. Hello din po sa guest po today. Hello, Ma'am Alma. Hello. And then, And then, ayan, sabi ni Eric De Vera Pakis, brother, shout out sa mga taga-Kabanatuan, Bea Shane Agulan, from Tess Manyala Cabellan. Good evening, Ma'am Kay, and hi, Paulo. Good Nanay evening po. Good evening Mother. po. Good evening, Paranaque. Mother. Oo. Ay, Mother, napanood ko kayo sa MMK. Ang taray niyo doon. Oo. Ang ganda niya, no? Saludo po ako sa inyo, Mother. Ulirang ina. Wala po ako masabi. She's turning 78 this year. Oh, okay. And then, ayan, Kuya Aristotel Melo Morales at Ti Abby Morales, sabi ni Brother Eric. Paulina, sabi niya, good evening. And Saida Bukaw, good evening. And also, good evening, Paulina Hinaniban and Amador Havaliana. Good PM. Good evening. Kuya ko naman yan. Okay. Hello po. Good evening. Ang daming viewers, Miss Kay, nakatutok sa inyong kwento ng inyong buhay. At least alam mo, Sir Pau, nakaka-inspire kasi at least, 'di ba? Oo nga naman, paano mo babasahin? Pero at least ikaw, parang okay lang, basahin mo nga for me, 'di ba? Parang very light lang kasi kung minsan may iba, it's a matter of acceptance yung ganyang situation. Yes. Di po ba? So, kailangan ko minsan, whatever happened, it's a matter of how you accept the situation para mas maging magaan ang buhay natin. Correct. Diba? Tsaka hindi masama humingi ng tulong. Yes. Yes. Diba? Lalo na kung kailangan mo. Ang mahirap kasi humingi ka ng tulong pero hindi mo naman pala kailangan.
kung may time ka nga, Miss Kay, makapunta doon sa mga trainings naming para athletes sa athletics, Yeah. matatawa ka eh. Kasi kami mismong may mga different disabilities kami doon sa team namin sa athletics. Ano kasi rin ako ngayon eh, para athlete ako ng Baguio. Soon Oh. maglalabang kami sa Philippine National Para Games. Pag nagtitraining Oh. kami, iba-iba. Merong visual impaired, merong learning disability, merong ortho. Halo-halo. Halo-halo. So, Pero ito po, kami, dito yan sa Baguio? meron po sa Baguio. Oh, okay. Tapos Sige. magkakaroon ng competition this year sa I don't know kung anong region gagawin yung Philippine National Para Games. Pero ang nangyayari, kami mismo, kumbaga kami na nagkakantsawan kung anong mga kapansanan namin para kumbaga bago tayo kantsawan ng iba, tayo lang tanggap na natin yung bawat isa. Kumbaga ginagawa Yeah. na namin siyang masaya. Nagiging Yeah. light na lang. It's a big help that you have a community. Very active ang PWD So, ano po community yung dito sa sports Baguio. nyo? Ano po yung Ako po sa athletics, 100 meter Yeah. dash, Oh. tapos throwing, shot put, javelin, and discus throw, tsaka archery. lang. Just imagine archery ha. Yeah, Hindi ko yun nga nakikita eh. yun. Hindi, yeah, archery, okay. Yung sa takbo lang eh, iniisip ko pa paano kung magkabungguan kayo. May guide, magkahawak kami ng tali ng sighted. Okay. O so yung archery, paano yun? Naka-blindfold pa po sa archery. Blindfold para naman makakakita ka, sir? Hindi kasi nga, yung iba kasi baka mandaya pa daw eh. Talaga naka-blindfold. Merong may tactile na ididikit mo yung kamay mo, yung kung ano yung pang shooting hand. Tapos yun. Kumbaga nakadirect na siya sa target. May guide. Wala Okay. kami kasama ibang tao na mag-guide kundi yung bakal na yun ako sa may didikit yung kamay mo para dun yung target. Okay. Again, yan yung pag gusto may paraan. Agree. Totally agree. Oo. Ang Yan yung galing. gusto naming ipakita rin na despite of what happened sa amin, andito kaya namin. How much more yung mga taong kumpleto? 'Di ba? Ang meron Mas sila puro reasons, dahilan. Correct. Kaya nga ako every time I speak, pagka nagkakaroon ng mga speaking engagements, kung gusto mong umasenso sa buhay, stop complaining, stop blaming, stop justifying, stop reasoning. Yeah. Start working. And find ways on how you will Find do it. ways. Correct. Diba? Yung mga kagaya ng guest last week, si Ashley Padonga, naputulan. Yan, part din siya ng hemophilia. May hemophilia din siya. Naputulan ng kamay dahil na kuryente, nagtrabaho, construction. First day sa trabaho, naputulan ng kamay, na kuryente, na-depressed, nalugmok. Pasok siya ngayon sa PWD as an athlete, nagtutuloy-tuloy, nagkaroon ng confidence. Ngayon, kakatapos niya lang last Sunday, Miss Kay, first time sa sumali, 21-kilometer run. Wow. Diba? Nawala ng kamay pero yung mga paa niya ngayon ang ginagamit ng Diyos to inspire other people. Wala namang reason eh. May paa ka naman eh. Wala like kamay mo eh. Di ba? Hindi ka Correct. naman, yeah. So sabi ko nga, isang sense lang ang nawala, may 4 pang natitira. Bakit tayo magagalit sa nawala? Na pwede naman tayo magpasalamat doon sa 4 pang natira. Yeah. Sige nga, I used to run 21K eh. Ibalik ko nga uli. Kompleto naman ako eh. 2 hours and 9 minutes. Oo, maganda yung oras niya. Yeah, pwede na. Pero ano yun, first niya. Anyway, going back sa story mo, Ma'am Kay, so nakwento mo right now, nabanggit mo na yung mga businesses mo, mga lessons learned from nung nag-start ka mag-business, ano mga natutunan mo na pwede mong maibahagi sa mga viewers natin, Miss Kay? Actually, never give up. Siguro kung minsan, yun nga eh, sabi ko kanina nung magkausap tayo sa off-cam, no, na kung may nangyayari sa buhay natin, don't look at it as a failure or rejection. Look at it as a redirection. So, kung may nangyari, dapat positive pa rin ang outlook natin in life. Kung halimbawa, for example, sabi ko, I'm into sales. So, sa sales, mayroon hindi magbabayad sa'yo eh. 'Di ba? Pero kung hihinto ako at hindi na kasi hindi ako binayaran, mas lalo akong matatalo. Mababaon. So dapat you keep moving forward and hindi ka masiraan ng loob. Yung nangyari na yun, it should be a lesson learned. So, yeah. So, lesson yan, ituloy mo lang.
part ng process journey. Yes, Yeah. it's a part of the process na yung mga failures kasama yan. Yes. And dapat kumbaga handa ka diyan. Yung maging ano tayo din, yung resilient na hindi tayo bibigay o ano tuloy-tuloy lang. Yung determination mo, and dapat alam mo din ano yung bakit ka ba nandito? Bakit ba ako nag-business? Bakit ba ako nagsimula nito? Yung focus mo andoon. And kung may mangyaring hindi maganda, isipin mo na sige, I can do better pa. Ano pa? Kasi yun nga dapat yung matcha-challenge tayo sa bawat pangyayari sa buhay natin, hindi ka dapat, wag mong isipin na it's really a struggle. Pag for me kasi, when you say struggle, napaka-negative niya. Para ba nanghihirap bigat, ng ano? struggle? Oo, ang bigat. So ako, I don't like to look at it as struggle. Kahit sabihin mo nag-i-struggle ako, na I'm struggling, na I'm really bleeding, na ganon. Hindi. Ang sa akin, hanggang may bukas, may pag-asa. I will work for it. Correct. Yun nga yung ano 'di ba yung difference yung in between ng failure and ng success, andun yung journey So doon lang magkakatalo sa journey kung paano mo narating both mararating mo pareho It's either success or failure, pero anong ginawa mo during the journey ng yung process ng ng pag-achieve ng goal. So yun yung dapat na tinitingnan natin more than the success. Maraming tao kasi Miss K nakikita yung si Miss K successful sa trucking business. Si Miss K successful sa kanyang mga household products niya ngayon. Successful sa restaurant, sa lahat ng mga pinapasok niyang business, everything she touches turns to gold. So ang nakikita ng tao yung end result. Ang di nila nakikita yung process mo, yung journey. Yung pinagdaanan ni Miss K. Siguro I always say this to my staff and to others na I work as if there's no tomorrow. Wow. So kung ako, kaya ko siyang gawin ngayon, gagawin ko siya ngayon, hindi ko siya ipagpapagbukas. So I'm kind of workaholic. So gagawin ko to. And naka-mindset na ako kung ano dapat kong gawin. Kasi sabi nila, ang dami mo ng business. Paano mo pa yan magagawa lahat? Correct. Yes. Paano pa mahahandle yan? Pero sa akin, it's a time management. Yes. And ini-schedule ko lahat. Tapos siguro parang nakasama na siya sa routine ng buhay ko na ito gagawin ko, sa ganitong araw andito ako, ito gagawin ko, ito kakausapin ko. So there's a scheduling. And at the end of the day, masarap kasi yung feeling na pagod ka pero may nagawa ka, you're productive. May iba kasi napagod. Yes, fulfilled. May iba kasi napagod pero walang namang nagawa, walang na-accomplish. So, siguro, so ang process ng sa akin, I really work hard for it. Hindi nila, yun yung, tama yung sabi mo na nakita na nila yung end result. Pero hindi nila nakita, ano yung proseso. Hindi ito madali. Yes. I'm not saying, hindi ako nagdi-discourage, pero ang dami talaga mong ma-encounter. For example, may taong hindi magbayad sa'yo, may taong manloko sa'yo, may staff na niloko ka. Kasama yun. So, hindi pwede na dahil yung isa na yun, magiging negative ako. So, sa business, ni lahat ng pinagdadaanan ko, sabi ko nga, hindi ko mararating. I have 4 different businesses now. Pero, lahat yon natutunan ko siya unti-unti at dahil lahat yon sa failure. Na lahat ng pinagdaanan kong failure na hindi maganda experience, siya yung nag-lead sa akin where I am now. Kasi to others, yung failure, yun yung nagli-lead sa kanila to bring them down. Correct. Pero for me, these experiences na hindi maganda, ito yung nag-guide sa akin. And yung mga naging maganda naman, this is also a motivation for me to do more. Yeah. So, yung nabanggit niyo, Miss K, yan ang nagiging motivation nyo to do more. Yung mga failures, yung mga experiences nyo na not so good. Yeah. So, kumbaga, ginawa niyo siyang motivation. Unlike, nabanggit niyo nga kanina, unlike sa iba, pagka naka-experience na hindi maganda, ayaw ka na, quit na. Hindi to para sa akin. Yes, oo. Tsaka siguro, good thing din na I have a good bank
credit record, no? So at least nakakapag-loan ako sa bangko. That's how I started then a business. So yung dapat kasi hindi natin sisirain yung ating credibility, yung trust ng tao sa atin to build a good relationship with the people also. Kasi kung I've been in the business for 28 years, kung may niloko ko, wala na ako dito. And hindi Tama. hindi ako makapag-expand. There's no growth. So importante rin kasi hindi lang puro you work hard eh. Kailangan mapagkakatiwalaan ka. And you know how to build a relationship with the people. Hindi Yes. lang makikipag-transact ka sa tao kasi may kailangan ka. No. Correct. So, a relationship, it should be a, whether may kailangan ka o wala, it's a relationship. Because hindi mo masasabi, eventually baka kailangan ka niya, kailangan mo siya. Kaya siya relationship eh. Yes. Two-way. Mhm. Biggest lesson, Miss Kay, kasi grabe yung personality nyo. Medyo nakikita ko talagang strong, will-powered kayo. Pagka may gusto kang gawin, talagang gagawin mo. Yung gusto mo ng challenge, risk taker. Yan ba mga lessons na natutunan mo sa parents mo, Miss Kay? Yeah, kasi yung parents ko they're into business and actually my mom is a pioneer of direct selling in Nueva Ecija. So siguro nakita ko sa kanya yung ganyan na yung open-minded si mother mo. Yeah. Yun. And then yun, siguro kung sabi nga nila, di ba, kung ano daw pinakain sa'yo, magiging ganon ka din. So, yung pinakain sa akin is coming from a business na sa business nila. So, that's how I become now. Anong mga lessons na natutunan mo sa parents mo, sa mother and father mo, Miss Kay, na naipasa sa'yo and gusto mong maipasa rin sa dalawang anak mo, kay Paolo and kay Trina? Siguro, they're very hardworking and loving and maasikaso, especially my dad. So yun, maasikaso sila and very God-fearing. So hindi namin pwedeng ialis ang Diyos sa lahat ng bagay. So Yes. andun yung even how busy you are, you really need to give time with the Lord. Hindi pwedeng okay naman ako ba't ako magsisimba, 'di ba? So Yes, dapat God-centered. So, and God-fearing. So, we have that. And yun din naman yung pinapass on namin sa mga anak namin na hindi mo pwedeng puro ikaw lang, dapat andyan nakasentro ang Diyos sa inyo, sa atin. Wow. And, So, yeah. And Go ahead dahil din doon, kahit I'm a busy person, so nag-active ako. I started serving sa church namin last year. So sabi ko kasi sa 50 ko magsuserve na ako So sabi ko, sige na nga Lord, aagahan ko na kahit ala pa akong 50. Nagpa-commission ako as a lector reader sa church namin kasi sabi, noong una inaayanan nila ako. Sabi ko, ang busy ko pa. Pero sabi ko, nakakahiya naman yon. Sabihin sa Diyos na busy ka, pero siya nagbibigay sa ng oras. So sabi ko, sige, dati sisingit lang sa schedule. Ngayon, kasama siya sa schedule. So pag may magpapaschedule sa akin, sorry, hindi ako pwede kasi I have activity with the church. Correct. Balance. Yes, balance. And aside sa church, I'm also active with Hemophilia Advocate Philippines. Yeah. So, naman siya, I'm the Vice President National. So, this is a non-profit organization kasi kung minsan sasabihin nila baka napaka-negosyante ko, baka mamaya, alam mo yun. So, alam niya ni Brother Eric. So, itong organization namin, it's really helping other people with bleeding disorder, some like may hemophilia or von Willebrand disease. My son has a von Willebrand disease. So yung sakit niya, it's a bleeding disorder. So pagka nagsugat siya, matagal yan yung hindi nagka-clot, walang clotting na nangyayari sa kanila. Matagal ang clotting time. Ilang taon nagkaroon si Paolo ng bleeding disorder?
Actually, nung 2 years old siya, I just Mhm. noticed pasain na. So, Mhm. pina-check ko siya and then akala ko baka mamaya leukemia, so negative Mm. naman. Mm. Pina-check namin baka hemophilia, negative Mhm. naman. And Mm. then during that time, wala pang facility dito sa Manila Mm. o sa Philippines to detect kung ano yung sakit niya. Mm. Pero sabi ng doctor, it can be a von Willebrand disease. Mhm. So, sa Hong Kong o Singapore lang daw may facility to check for that. So we Mm. went to Hong Kong Mm. para ma-diagnose siya. So, yun, meron siyang von Willebrand disease. So na-diagnose siya I think at the age of 5 years old. Mhm. Mhm. So nung nagkaroon siya nun, wala pang hemophilia advocate. Oo. Um, Bumibili ko ng sarili kong factor and which is very expensive. Tapos, I met Andrea, si Andrea Trinidad. Siya yung president naman namin dito sa Hemophilia Advocate Philippines. So, pareha yung Mhm. anak namin, merong von Willebrand. So, Mhm. yun, that's how it started na we create a community. Okay. So sabi ko nga napakalaking bagay if you have a community or organization na magkakatulungan kayo, alam nyo feeling ng bawat isa. Mm. So hindi kami blood related but we are relatedly na rin, no? Blood Mm. related na rin kami kasi iisa kami ng pinagdadaanan about blood. So Correct. pag may mangailangan sa amin sa factor, sa dugo, Mm. so andyan na yan kasi we know the feeling. Yes. Kaya, nag-active ako dito sa Hemophilia Advocate Philippines kung ano yung matutulong din namin Natutulong. oo, para ma-uplift mo yung feeling nila kasi may iba, hindi pa rin nila matanggap yung sitwasyon na Yeah, meron yeah. silang ganun. So, meron kaming iba na parang nagsa-self-pity, but of course, with the Mm. help of our Support group. organization, support group. So, kumbaga, na-enlighten, ano na namin, napapagaan namin yung feeling and may iba dito sa organization namin, very successful, may mga nurse na din dyan, na nasa abroad na, nagwo-work. Wow. So, kumbaga, hindi hindrance na you have hemophilia or you have a bleeding disorder. Mm. Mm. Nung time na na-diagnose nga yung anak niyo na may bleeding disorder, 5 years old sa Hong Kong. Dumating ba sa point na Miss Kay na nagtampo ka kay God, nag-question ka kay Lord na bakit yung anak ko may gantong condition? Mm. Actually, nung una, syempre sabi ko, oh my God, ba't yung anak ko pa? Tapos, Yes. ang masakit pa dun, during that time, bata yung anak ko, sabi niya sa akin, Mami, bakit ako pa? Sabi niya, bakit ako pa may ganito? Sabi niya. So, Anong age tinanong ni Paulo yun? siguro mga 8, 9 years old siya. Wow. Oh, Kasi okay. lagi siya nasa clinic, nag-nosebleed na siya. So, lagi yon. Hindi na So, normal lagi, yung kanyang childhood. yes, hindi normal. Kasi Mm. hindi siya pwedeng may physical contact, hindi siya pwedeng Mm. mag-basketball, hindi siya pwedeng Mm. magharang-taga. Yung mga Mm. basta may physical contact. Kasi Yes. siko lang siya magno-nosebleed. So, Okay. matagal mag-clot. In fact, Mm. magpa-vaccine lang siya dito. Yung isang cotton ball, kaya mapuno yun. Mhm. With just a needle. Mm. So, ganun yung niya. So, masakit para sabihin, na yung sabi mo nga kung kinwestiyon ko ba. Yes, yes, yes. Kinwestiyon ko lang ng slight. Pero hindi naman Mm. masyadong tanong na tanong. And then I really prayed. Sabi ko, bakit? Mm. So Mm. sabi ko, sige Lord, parang I lift up everything to you, basta ituro mo sa akin what to do and provide me a medicine. Kasi during that time, ang isang vial is 5,000 pesos. Na Wow. it's just only 250 IUs. So nung bata siya yon 250 IUs. Pero habang lumalaki siya, hindi na 5,000 ang enough. Naging Mm. 10. Mm. Habang lumalaki, bumibigat, nadadagdagan ng dosage mo. Mm. So Mm. dumating yung time, 20,000 pesos na ang kailangan niya. I'm Mm. saying in peso na lang kasi baka hindi natin maintindihan yung IUs. So 20,000 pesos ang kailangan ko i-inject sa kanya. Worth of medicine, of factor. Every time na magbi-bleeding. Bleed. Yes. Na And may pwedeng time mangyari twice, 3 times in a month. Pwede yun. in a day. In a day. Wow. In a day, hindi in a month. So pwedeng mag-bleed siya ngayon, bukas oo. Uli. Okay. Pwedeng So mag-bleed siya another 20,000 pesos.
Yes. Wow. Mm. So sabi ko, Mm, sige Lord, basta ituro mo sa akin anong dapat kong gawin. So, mm, we really work hard for it para meron pambili. So sabi ko, okay lang yan, at least na, may pambili naman eh. Okay, mm. so hindi ko kino-question yun. Pero nung kinwestiyon na ako ng anak ko, hindi ko na alam ano isasagot ko. Bakit Sabi ko na siya? lang sa kanya, oo, anak mo pwedeng ako na lang. Tapos Mm, sabi ko mm, lang sa kanya, anak alam mo, lahat na nangyayari may dahilan. mm, Sabi ko nga, ito, ano to eh, yan yung pwede mong tanongin sa Diyos. Bakit? Pero, mm, ang sinabi ko pa rin, I'm very positive. Sabi ko sa anak ko that time, nung maliit siya, when he asked me, I don't know, 7, 8, 9 years old siya. Ang sagot ko sa kanya, anak, alam mo, hindi yan ibibigay ng Diyos. Kung hindi mo kaya, hindi natin kaya. mm, At may dahilan yan. mm. Sabi ko, malay mo, ang dahilan, kaya ka binigyan ng Diyos ng ganyan na sakit, kasi magiging doktor ka. Sinabi mo yun sa kanya at that time Yes. nung 7, 8, 9 years old. Mm. Sabi Wow. ko, kasi hindi lahat anak ng pasyente, ng doktor, pinagdaanan yung pakiramdam mo. Isipin mo anak, pag ikaw naging doktor, pipilahan ka. Kasi you know the feeling. Pag Yes. sinabi mo sa pasyente mo, ganito, ganyan. So parang inano ko sa kanya na, huwag mo tingnan yan na hindi maganda. Maganda yan, positive pa rin yung binigay sa'yo ng Diyos. Gagamitin ka. Yes, gagamitin ka. Wow. So, hanggang nung lumaki siya, makagraduate ng elementary, nag-high school, mina-mindset ko na siya ay Mm. magiging doktor. Wow. Talagang na-form na sa mind niya. Kumbaga, you spoke vision at a very young age ni Paolo na magiging doktor ka. Binigay At, sa'yo ng Diyos yan eh, at sabi ko. tinanggap niya. Tinanggap niya. So, um, nung time na yun, so sabi niya, sige mami, gusto ko na maging doktor. Ngayon, sabi ko, Mhm. shit, baka mami na-pressure lang to sa akin. Anak, hindi, kung ano gusto mo talaga. Hindi mami, Mm. gusto ko maging doktor. Mm. Pero, there was a time also, kasi nagkaroon din kasi dumating kami sa stage na nag 50-50 buhay niya eh. Okay. Na Ilan taon siya nun, Miss Gay? siguro, I think mga 10 years old, Bata pa. 10, 11, around that. Mm, mm, Out of the country pa kami noon. mhm, Pati parents ko, out of the country kami. So, nung nangyari yun, ang dami niyang blood loss. mhm. So, and then sobrang pale na niya. So, anyway, nung nakauwi na kami, nakita ko na yung situation, I really pray hard na nakikita ko nahihirapan na rin. So, I prayed, sabi ko, naku Lord, bahala ka na. Kung gusto mo kunin ako, okay lang. Kung ano makakabuti. Pero wag Mhm. muna, sabi ko. Mm. So, di na-save. Okay na yung son ko. Kaya, pag kami yung nakakailangan ng factor, alam ko yung feeling eh. Kaya ganito yung Mm. advocacy ko with Hemophilia Advocate Philippines. And Mm. then, nung pinagdasal ko siya na Lord, bahala ka na. Tapos, ito, I think, siya na ito eh, mga 12, 13 years old. Mm. Magi-grade 7 siya. O basta high school na siya noon. Sabi niya sa akin, tanda-tanda ako, nasa mall kami. We were in the escalator. Sabi niya sa akin, Mami, what if magpari ako? Aha. Okay. Sabi ko, di naisip ko naman, sabi ko, naku, eto na yun, sinisingil na ako ni Lord. Kasi sabi ko kay Lord, Binuhay ni Lord, binigyan niya second chance. Second oo. life. Yan yung kapalit. So sabi ko naman, sige, sabi ko, kung what makes you happy. Pero sabi ko, bakit gusto mo magpare? Oo nga, bakit daw? Gusto daw niya mag-serve. Kasi actually, may lahi kami ng mga pari eh. 2 of my cousins are priests. Mm. So, it's in the family, yung ganyan. So, kaya sabi ko, di sige anak, kung gusto mo. Tapos tinanong ko sa kanya, bakit gusto niya mag-serve? Tapos sabi ko lang, pwede ka namang mag-serve kahit hindi ka pare. You can be a lay minister, sabi ko. Pagka naging doktor ka, pwede tayong magtayo ng isang parang free clinic for everyone, free consultation, charity, sabi ko. At least, marami pa rin tayong matutulungan, sabi ko. If you really want to help, sabi ko. But either pwede kang tumulong, sabi ko, if you want to serve the Lord. Pero kasi if you'll be a doctor, you can serve the Lord and serve the people also. Yes. So yun. So yan yung na-absorb niya ulit. Yun. So yan yung kung kinwestiyon ko ba ang Diyos. Kaya sabi ko sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, I always look at it
in a different way, in a positive way, na it's for a better redirection. Kasi Correct. kung hindi, baka ngayon talaga ang focus ng anak ko is to become a doctor. Kamusta si Paolo ngayon? He's doing okay, but sometimes meron pa rin siyang nosebleed. Nito lang na siya na nagdadala sa sarili niya sa ospital. Kasi Alam niya na eh. No? alam na niya what to do. So magpapa-ER na siya, ganyan. Kaya lang syempre nasa med proper. So syempre nag-aaral and then minsan kailangan mo ma-ospital. Pero yun nga kung gusto mo naman, 'di ba? So it's just a mindset, determination, and kung ano yung gusto mo. Kung if there's a will, there's a way. Yeah. Marami nang kalala Miss Kay eh. Wala namang ganyang condition pero pagka nag-i-English nag-nosebleed din sila eh. Oo. Si sister niya, si Trina. Nung growing up, parang ilang years ba yung gap nila ni Paolo? Actually, 1 year lang. 1 year lang. Paano support ni Trina sa kanyang kuya? Pag may mga times na nagkakaroon ng bleeding. Paano support ni sister? Very supportive. So alam na rin niya na pag kami ganyan, dapat so nakasupport, for example, alam na rin niya what to do, bibigyan na niya ng cotton ball, ng bimpo, everything kung ano yung kailangan. And yung nasa malamig na lugar. So kumbaga support kami sa family, even yung sister niya. So wala naman yung parang selos na bakit si kuya ganito. So sabi ko hindi tayo pwede diyan kasi si kuya ganito. So she understands. Naintindihan na. And she's very supportive. Actually, nung una, pina-check ko din, baka mamaya meron din siyang bleeding disorder. Kasi actually, yung ganito, it can happen also sa babae. So, good thing, wala naman siya. And, in terms of support, they're very supportive to each other. Pero hindi ba siya nasa lahi, yung condition ng anak niyo? Yung von Willebrand disease kasi, hindi siya ganon. Unlike ang hemophilia kasi namamana yan. Ang babae carrier, lalaki magkakaroon. So, parang sa amin din. Babaeng carrier napapasa sa mga lalaki, yung condition namin. We are 7 in the family eh. Oh, okay. So ganun na sa hemophilia, babaeng carrier din. So yung sa condition ni Paolo, hindi siya namamana? No, hindi. Sa von Willebrand, hindi siya namamana. Namamana siya but it can be a recessive. Pero hindi naman yung kailangan siya meron o yung anak kong babae meron, yung magiging anak niya meron. No, hindi naman ganon. Pero may cure? Walang cure. Walang cure. Walang cure. So for life na naandyan yung condition na yan? Yes, oo. Kaya dapat yun nga, alam mo nang i-handle yung sarili mo. So yung mga sports mo dapat ingat ka, hindi pwede. Yes. Oo. Yun. So, walang cure, pero habang tumatanda, sila alam na nilang alagaan yung sarili nila. Unlike nung bata pa. Gaano ba siya ka-rare, Ma'am Kay? Ang von Willebrand, it's about 1% of the population. Ng buong mundo? Ganun lang siya, yes. Wow! So, ilan lang. Kaya may nilalabi din kami na kung pwede na mabigyan din ng atensyon yung sa amin. Para kaya lang kasi hindi nila nakikita dahil kakaunti daw kami na merong ganon. Kaya lang kasi, sa totoo lang, hindi naman din biro. Especially to someone na walang pang sustain. Kasi kung wala kang pambili ng factor, di ba? Yung paghihirap mo mahirap talaga. Pero with the help of our organization, we give free factors. Hindi mo na bibilin. It's a free. We have donors also from abroad, from US and India. Sa iba-iba nang gagaling, they give us free factors. And then kami naman. Sige, go ahead po. Sorry. So kami naman, we give it to our members. Kasi Hemophilia Advocate Philippines we have 24 chapters nationwide. So yeah, we have here in Baguio. So marami kaming branches nationwide. We have also in Palawan, in Visayas, maraming namin. So kalat na rin kami.
And yung mga factors namin, we give it free to our members. Galing. Right now, sa organization nyo, Miss Kay, ilan ang meron ng same condition na talagang sabi niyo 1% sa buong mundo? Sa Philippines, may ilan ang meron? Ng von Willebrand or the hemophilia? Von The Willebrand, yeah. Kasi maraming hindi siya reported na Okay. case. So, may iba kasi parang, alam mo yung nahihiya na maisama sila sa data. Statistics. Oo, sa statistics. So, I think parang ala pa kaming 10,000. Oh. Grabe talagang, tapos buti na lang andyan ang inyong group organization na meron ng free nung mga Yes. nung factor. Yeah. So talagang nakita natin, Ma'am Kay, kung babalik natin yung story nyo, naging successful kayo sa business, di ba? Tapos nung time na diagnose si Paolo, talagang kumbaga praise the Lord, praise God, na bless kayo na merong panggastos. Amen. Yes. How much more yung mga tao ngayon na may ganyang condition yung anak nila pero wala. Buti na lang. And Sir Paulo, alam mo, even that time, kahit may pambili ka, umabot po ako sa punto, wala akong mabiling gamot. Walang makuha. Walang makuha. So, yun yung time na may pera ka nga, wala ka namang mabili. Oo So, yun nga. yung ang hirap eh. So, Correct. nung time na yon wala akong mabiling gamot. Yung gamot asa custom pa kasi imported siya. So, Tapos, walang lumalabas. Kailangan na ng bata. Yeah, oo. Kaya, ang ginawa ko noon, na lang, cryoprecipitate. So, doon, para kahit paano, huminto, ma-fill in yung kailangan niya na factor sa cryoprecipitate namin. While waiting. And then, while waiting. Tapos, before pag nagkaganito, kumbaga, nag-isip na din ako ng paraan. Inalam ko, syempre, blood type ng anak ko. Type B siya. Inalam ko within the family, sino ang mga type B sa family ko and friends. Nag-ready na. Just in case mangailangan kami, wala akong mabiling gamot o wala kaming makuhang dugo na kailangan niya. Kasi dati, yung blood transfusion, very normal sa kanya yun eh. Nakasanayan na, no? Yes, At least nakasanayan. ngayon, papunta na siya sa kanyang sa kanyang ilang years na lang papunta na siya dun sa mission niya, to serve na rin. To give back. Hopefully, siguro baka 5 to 7 years pa. Yeah. Lapit na yan. Anyway, Miss Kay, medyo bumibilis ang ating oras. Baka pwedeng magbasa po tayo ulit ng mga comments kung may mga shoutouts pa tayo. Sige ha. Saan ba? Okay. Sabi ni Aristotel Melo Morales, present. Hi, Karis. Go Pao. Yan. Good evening, Then Karis at Abby. And Ashley Padonga, magandang gabi po. Yan po si Ashley, yung part din ng Hemophilia Advocate Philippines dito sa Baguio. Siya yung kinakwento ko kanina na nagkakatapos na mag-21 kilometer run. Hi Ashley. Yesterday. Okay, takbo tayo Ashley. Ashley. Takbo ka Ashley from Baguio to Cabanatuan. Andito naman ako sa Baguio, pwede tayo tumakbo sa Janhay. Ashley. Ay, actually bukas kami, Miss Kay, tomorrow morning magkikita kami, mag-weights training ako sa Athletic Bowl. Anong oras? I'll try to drop by. I'll try. Sige, 9 o'clock andun na kami sa Burnham Park. Sige, I'll message. Sige. Sige po. Para Until what time mag-meet po tayo. kayo doon? 11. Tapos meron din kasi kami ngayon, kaka-open lang, first na PWD Cooperative dito sa Baguio City, nag-open kami ng coffee shop. Baka gusto nyo doon mag-meet sa may Orchidarium. Mga Sige po. PWDs po ang nag-run nung Sige po, nung pa-PM coffee shop. po ako ng details Sige. later so we can check our schedule. Yes po. Correct. Sige po. Sige. Meron pa po. Yun, wala naman na. Yes. Sige. Yun, thank you sa mga viewers, sa mga comment shoutouts. Paki-share pagka mapanood yung share nyo ulit yung episode. Ma'am Kay, meron akong ginagawa dito sa show before mag-end ang show. Words of positivity. Parang konting game lang ito. Madali lang naman. Hindi ko kayo pahirapan, Miss Kay.
or para siyang word association. May bibigyan ko sa yung words or set of words. Tapos, bigay mo yung literal meaning kung pwede. Then after that, gawin mo siyang message. Paano mo siya gagawing message sa mga viewers using those words? Okay. Parang figuratively speaking ba? Okay? Sige. Wag ka mag-alala, Miss K, hindi tayo mag-nosebleed dito. Kayang-kaya natin to. Sige. So, we'll give a word. Yes po. Tapos bigay mo yung literal meaning kung kaya, kung pwede. Then after that, paano mo gagawing message yung words na yun sa mga Okay. viewers? Okay. Sige, first word related sa tracking business mo, Miss K, handbrake. Handbrake. Preno. So, kailangan alam mo din magpreno kung kailan, hindi pwedeng dire-diretso, kung hindi, mababangga ka sa buhay. Tama, di ba? Pwede rin magpahinga, pwede rin huminto kung pagod na, hinto muna. Yeah, you need to pause. Oo. Correct. Di ba Yeah. si Jesus, si God nga, di ba on the seventh day He rested. Hindi puro gawa. On the seventh day He rested. Mhm. Then nakita niya yung ginawa niya is good, maganda yung nagawa niya. Yeah. Sometimes you need to take a break to recharge and be effective again. Mahirap ma-burn out. Agree. True. Yeah. Correct. Ako for sure, dun sa mga businesses nyo, may mga times na na-overwhelm, na-burnout ka. Kaya importante ang rest. Yeah. Mag-recharge. Mhm. Diba? Diba pagka pagod ka, burnout ka na, balik ka, ano bang favorite food mo? Yun ang kainin mo, marirecharge ka. Yeah. Mhm. Ah. Mga female, ano yan? Pag sa babae, ano na yan? Mga pa-beauty, mga makeover. Yan ang inyong mga recharge. Pang inyong Yeah, ano. it's pa. Mhm. Wife ko, pagkapagod yan, ano na yan? Spa. Home massage. Yeah. O kaya meet friends, Correct. change of environment. Next word, Ma'am Kay, kimchi. Kimchi. Sa iyong Korean restaurant. Kimchi, actually, ano siya, it can be appetizer. Ano ba meaning niyan? Kimchi. So, it's an appetizer and, ano tawag dito? Probiotics. So, Probiotics. oo. Ano din yan? So, Pangtanggal umay. yes, oo. So, kung ito appetizer, pantanggal umay, so in life, kailangan din natin yan. You know, and ang kimchi, sometimes it can be spicy. So, we need some spice in our life. Hindi pwedeng boring lang. So, we need kimchi in our life. We need probiotics. We need some spice. Mga Diba? excitement sa buhay. Hindi ka pwedeng puro seryoso, hindi pwedeng puro work. Diba? Correct. And even in a relationship, kahit saan, you need some spice. Parang ano rin, no? Connected din siya sa handbrake, di ba? Stop. Then, hanap ka ng bagong pwedeng gawin. Yeah. Yeah. Last word, Miss K, coffee maker. Coffee maker. So, coffee maker, so yan yung naggagawa ng kape para ikaw magising. And to some, ang coffee talaga, it's a boost, energy. So, yan yung kailangan natin in our daily life. For me, I cannot live without coffee. So, kailangan ko yan pang pa-boost ko. Especially when I'm busy during the day, I need coffee pang pagising. So, kailangan natin yan in life na parang di ba may commercial para saan ka bumabangon. Correct. Huwag nyo nang banggitin ko anong brand. Hindi namin sponsor yan. Oo. So, Sino nagbibigay ng energy? Nagbo-boost ng energy mo, Miss K? family, Ayun, apart- mga anak ko, Family. my kids. Yes. Yeah. Correct. Di ba? Para saan ka bumabangon? For your loved Correct. ones. Yun na yun. Di ba? Mhm. Yung hook question ko kanina, Miss K, kung babalikan natin before we end, may mga final questions ako sa inyo, Miss K. Pero yung sa hook question natin, sa intro question, kung mabibigyan ka ng ano, sa, if you could give or describe your life's journey in one word, anong word ito, Miss K, and bakit? Word, growth. Growth. Oh, kasi siguro if you sa life journey ko, I think I keep on growing. So dati I think dapat mag-stop na ako in my 40s. Akala ko yun na.
Pero even in my late 40s and nearing 50s, I keep on growing. So dapat ang outlook mo in life, there's always growth. Pag nahinto na if you don't have any growth, parang wala na, what's the use? Kung wala ka ng Wala ng magiging point, growth. no? Yes, 'di ba? So parang nag-stop ka na. So dapat you keep on growing. So I think that's growth. That's my you describe myself as my journey, life journey. Growth. Yeah, siguro ano na yan. Really, that's my how you describe myself. Kasi nga sabi ko nga from sales, tracking, restaurant, coffee shop, and then my own brand of detergent. I keep on growing. And now, advocacy, service. Yes. Giving back, paying it forward. Di ba? Nagkaroon na kayo ng growth financially, growth sa family, this time growth naman sa community. Yes. Giving back. So kailangan balance. Balance, correct. Balance. Sige. Hindi pwedeng focus mo lang negosyo mo. You have to balance everything. Correct. Aanin mo yung sobrang yaman na kumbaga sira naman ng family mo. Daming ganun eh. Di ba hindi balance yung buhay. Anyway, Miss Kay, last few questions. Kung merong page sa buhay ni Kay Ferrer na gusto niyang burahin, anong page ng buhay mo to, Miss Kay? Anong page? Sabi ko nga wala kasi akong masasabing ayoko kasi lahat yan nangyari sa buhay ko nang may dahilan. So, siguro, lahat ng nangyari sa akin, I embrace it. Na binigyan sa akin ng Diyos, wala. So, I thank Him every day sa lahat ng buhay na nangyari sa akin. I'm still grateful sa lahat. Kahit sabihin mo ito pangit, pero hindi ko siya titignan pangit. I'm very positive. So, wala akong gustong burahin. And dahil yung pangit na yun, nakatulong pa rin siya sa akin. Yes. Correct. Kung merong page, yung last page ng libro ng buhay ni Kay Ferrer, kung sa last page, Miss Kay, anong gusto mong mabasa ng mga viewers doon, ng mga tao, anong gusto mong mabasa nila na phrase or statement sa last page ng libro mo, Miss Kay? That everything is possible with the Lord. You just really need to ask and pray for it, and He will give it. Yeah. 10 years from now, Miss Kay, anong nakikita mong ginagawa mo pa? Growth na nakikita mo sa buhay mo, Miss Kay, 10 years from now? 10 years from now, siguro all my businesses are doing okay and have many branches. Kasi yun lang naman, alam mo yun. And then, of course, my kids are all successful. Naku, doktor na. May Doctor lawyer ka na. lawyer na sila. Yes. And, I think yun, kasi sa ganito naman, hindi lang naman to be successful in business eh. Ang ano naman also is, you have to be happy in life. Diba? So, What makes you happy? what makes me happy? Makes me happy if I'm with my kids and if I go out, kasi I'm very outgoing person. If I travel, ganon. And yeah, basta actually yung in my day-to-day, I enjoy what I'm doing. Hindi pwedeng hindi. So, yung mga businesses ko, I enjoy it. Yeah. So, yung everyday ko, na-enjoy ko na siya. And meeting with my friends, I enjoy ko siya. Meeting my family, na-enjoy ko siya. So, siguro, Every moment. Oo. And as we age, yung simple things makes you happy na eh. Sometimes if I go to the farm, magpakain lang ako ng manok bibe, makes me happy. Wow. Pipitas lang ako ng talong, makes me happy. Wow. I do gardening also, makes me happy. So, simple things. Simple things. Nagiging appreciative ka na in life. Correct. May may sinasabi nga na, let's learn to simplify our happiness. Minsan kasi, pag nasubukan na natin yung finer things in life, nakakalimutan natin yung simpleng bagay eh. Parang nakafocus ayaw natin bumalik doon sa mga basic. Yeah. And I think this is the sign of aging kasi gusto mo na lang yung simple and basic. Diba, nung kabataan natin, pagka nagpunta tayo sa mga bar na malalakas ng sound, enjoy na enjoy eh. Ngayon, gawin natin yun. Ano to, ang ingay?
Oo, oo. Pero Iba I na. still do that. Nagpa-party pa rin ako with my kids. Okay. Hmm. Yeah, I still do that. Oo, oo. Hindi pa namin inaalo yung daughter namin, 15 pa lang eh. Ah, Pero pag okay. pumunta yun, kasama kami. Yeah, kasi Oo, iba din yung barkada mo yung anak mo. Ako, correct. we hang out, gumigimi kami, I drink with my kids. Mm. At least sa harap nyo, di ba mahirap pagka at least alam Mhm. nila. Mm. I'm a cool mom. Yeah, obvious. Kitang-kita naman, Miss Kay. What is your Mhm. biggest what if in life? What if? Ano nga ba what if ko? Kasi lahat ginawa ko naman eh. Mm. Yun nga eh, sabi ko, ano pa ba what if ko? Kasi, pag may naiisip kasi ako, ginagawa ko na eh. Mm. Mm. Ayokong wala akong maging what if. Mm. So, what if you made me think? Ano nga ba what if ko? Mm. What if, what if I go abroad, what would be my life? I Yeah. don't know. Kasi Mm. actually, May inisip ko plan na ba kayo rin dati? before, yeah. Mm. But before, kung hindi maging okay yung business namin dito, we will go abroad. So, Mm. siguro that's my isang what if na that's my plan B na kung if ever yung business ko hindi maging okay dito, we'll go abroad. Pero for sure, what if lang siya, hindi siya regret? Oo. Mm-mm. What are Kasi, you most, sorry, go ahead, sorry po. yeah, no. Kasi hindi naman ako business course ako. So parang hindi yung course ko hindi pang abroad. Mm. Kaya sabi ko, I really need to be good here. Yeah. And yun ang nangyari. Mhm. What are you most grateful for right now? I'm grateful for with my kids na he gave me 2 kids that very loving and understanding. Kasi hindi lahat ng bata naiintindihan din yung situation because Mhm. I'm annulled. So parang Mhm. they understand me. Yeah. Galing. Sige. Anong message mo, Ma'am Kay, sa mga viewers natin na nakapakinig, nakapanood, at mapapanood pa yung story mo? Anong gusto mong iwang message sa kanila, Miss Kay? Keep on focus on your goals and don't ever give up. Kung ano yung gusto mo, kuhanin mo yan. Walang mga kaagaw niyan. And yun. So, kung may gusto ka, you have to be focused. And don't think of reasons. Think of Mhm. ways paano mo siya ma-achieve in life. And kung Galing. kaya nila, kaya mo din. Anything is possible. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming Yes. dahilan. Yes. Yeah. Mhm. Anong message mo, Ma'am Kay, kay Paolo and kay Trina? Finish their studies. Lagi ko naman sinasabi sa kanila yon. And know their priorities now. And I'm always here to support them. Sa Hemophilia Advocacy Philippines, sa mga kasama mo, Ma'am Kay, anong gusto mong sabihin sa kanila? Siguro kung yung situation namin, it's really hard. Pero andito yung Hemophilia Advocate Philippines to help each other. And siguro maging positive din sila outlook in life. Kasi kuminsan talaga ang dami nagsa-self-pity na bakit ganito. So siguro that's why we are here for each other na magtulungan kami. And especially dapat tulungan din nila yung sarili nila. Sa mga kung may makapanood sa atin ngayon, Miss Kay, na may anak sila or sila mismo dumadaan sa ganyang condition, paano sila pwede mag-reach out sa inyong organization? Okay. Miss We Kay? have a page, Hemophilia Advocate Philippines. So, they can Google it or meron din kami sa Facebook. And then, they can inquire kung saan sila marapit na chapters because as I've said, we have 24 chapters. We have Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. We have 24. Marami siya. All over Mindoro, the Metro Manila. Philippines.
Yes, Visayas, oo, Mindanao. Baguio, yes, Mm. Tugigaraw. So marami yan. So kung saan siya nearest, we can help Mm-mm. them. And Mm-mm. just reach out through email, messenger. We can help them. Or they can message me. So yung page, Hemophilia Advocate Philippines. Please check yung page. At saka kung sa mga gusto mag-support, di ba? Hindi lang sa mga Yes. kung mga gustong tumulong din, pwedeng mag-connect sa inyo. Yes, yes. O, kailangan namin ng mga tutulong kasi we are a non-profit organization. We just give donations, we just give factors. So, Mm-mm. actually, merong kaming mga tumutulong sa amin abroad like Save One Life. So, nagbibigay sila ng tulong sa amin for our members. Wow. Galing. Thank you, Save One Life. Before I let you go, Miss Kay, baka gusto mong i-promote yung iyong mga businesses. Oh, thank you. Actually, we have this is my new baby, the K Nature Fresh detergent and the K Fabric Conditioner. Available na siya um, sa Shopee and soon sa TikTok and available na rin siya sa mga ilang supermarkets and soon nationwide. I cannot Wow. say it all kung saan yung magiging available because it's under Mm-mm. negotiation. Hopefully, makapasok kami sa mga supermarkets and groceries. So yun. And then I have also yung coffee shop namin. It's a CC Bakery and Cafe. So that's in Cabanatuan. Also the Mingogi Restaurant in Cabanatuan also. Galing. Yun, sa mga viewers, kung mapadpad kayo ng Kabanatuan, please support yung mga businesses, yung coffee shop, yung Korean restaurant, even yung kanyang K detergent and K Fabcon. Fabric. Tama? Yeah. Yes. Support natin sa TikTok, sa Shopee, and soon kapag ka nakita nyo sa mga nearest supermarkets, groceries, pakisupport yung kanyang brand, yung K. So, Miss Kay, before I let you go, okay lang po ba together with the whole I Am Possible family, ipag-pray namin kayo? Oh yes, thank you. Yes, I Okay. need that. Sa mga viewers, samahan nyo kami. Lord, thank you, Father, for this day. Last Monday of April, April 27. Truly, Lord God, wala pong coincidence sa mundong ito, Lord God, na pinadala nyo si Miss Kay through kay Eric na maging guest namin, Lord God. Thank you, Father, for her life. Thank you, Lord God, for her story, for her testimony. Maraming po salamat, Lord God, sa mga success. More than the success, we thank Lord God sa mga pinagdaanan niya, Lord God, sa mga challenges sa buhay, Lord God. Dahil dito mas naging matatag, matibay si Miss Kay to go on, to move forward sa growth na pinagdaanan niya, Lord. Maraming po salamat sa kanyang parents, Lord God, na nag-instill sa kanya sa mga values, sa na-develop ang kanyang character. Thank you, Lord, for her life, Lord God. Maraming po salamat sa patuloy na pagkilos niya sa buhay niya, Lord God, in every aspect of her life, Lord God. We just surrender her to you. We lift up to you, Lord God, kanyang mga anak, si Trina and si Paulo. May just bless them, Lord God, with good health. We pray, Lord God, for wisdom. Na matapos nila, Lord God, ang kanilang pag-aaral, si Paulo sa kanyang pag-medicine, si Trina, if it is your will na magtuloy siya sa law, let your will be done. Make them the best doctor, the best lawyer, Father God, kung anumang field ang ibibigay niyo sa kanila. We pray kay Paulo, Lord God, may just continue to extend your hand of healing. We pray for miracle upon miracle to be upon Paulo, Lord God. We pray, Lord God, for total healing. Nothing is impossible before you. Kung di man, Lord God, otherwise, kayo pa rin pong kumilos. Gamitin niyo po si Paulo ang kanyang condition, Lord God, to inspire more people, Lord God, na makatulong siya to serve other people, Lord God, as you continue to bless him, Father God. We just surrender him to you. Lahat ng mga kasama ni Sister Kay sa Hemophilia Advocate Philippines, Lord God, lahat ng may mga pinagdadaan ng same condition, Lord God, we pray for healing to be upon them. Provision, Lord God, na magpatuloy ang supply ng factor, Lord God, na lahat na nangangailangan, mapoprovide nila, Lord God. Maraming pong salamat. Kayo magpadala ng mga taong tutulong sa kanilang organization. We lift up to you, si Ma'am Kay. Bless all her businesses, lahat ng kanyang mga plano. Ang growth na gusto niya pang mangyari, Lord God, pagpalain niyo, Lord God. Ang kanyang tracking business, ang coffee shop, ang restaurant, ang K-Detergent and Fabcon, pagpalain niyo po ito, Lord God, ang mga transaksyon, negotiations with the supermarket, Lord God. Kayong kumilos, Lord God, na mag-prosper lahat ito, Lord God. We just surrender her to you. Keep them safe even ang pagbaba nila, Lord God, sa Cabanatuan, going back to Cabanatuan. Give them traveling mercy. Bless their family. Give them good health, Lord God. We love you, glorify, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, Miss Kay Ferrer. Thank you.
Again, maraming salamat sa lahat ng nanood. Thank you, Miss Kay, sa time na Thank you. binigyan nyo. It's our great honor and privilege na pinagbigyan mo kami maging guest sa Impossible. Sa mga viewers na tumutok sa atin ngayon, gusto ko lang sabihin, kagaya ng paulit-ulit sinasabi ni Miss Kay kanina, everything happens for a reason. I mean, everything happens for a perfect reason. Inulit niya rin kanina, kung may mga struggles, kung may mga challenge, hindi niya nga kinukonsider yung struggles Mga challenges, mga pagsubok sa buhay. Consider niya na na redirection. It's a redirection, hindi siya rejection. Don't focus, huwag kayo mag-focus sa mga failures Gamitin yung stepping stone, yung mga failures, yung mga obstacles na pinagdadaanan niyo sa buhay para maabot niyo yung mga pangarap niyo, yung mga goals, yung success. Yung failures, yung struggles, yung mga obstacles, yung mga trials, yung mga tribulations, it's just part ng journey. Sabi nga ni Miss Kay kanina ang one word na ginamit niya for her journey is growth. Isipin nyo, huwag kayong tumingin, huwag niyong tingnan yung success ng ibang tao. Grabe, successful siya. Ang ganda ng business niya, napakalaki ng nangyari sa kanya negosyo. No, huwag kayong tumingin doon, tingnan nyo, alamin nyo, ano ba yung pinagdaanan niya, ano ba yung journey. Mas alamin natin yung journey. Kung paano kumilos ang Diyos sa journey na yon, kung paano hindi iniwan ng Diyos sa journey ng mga tao bago sila naging successful. Again, tingnan natin, lahat na nangyari sa buhay natin, everything happens for a reason. Hindi man natin batid ngayon kung bakit nangyari sa atin ito. Kagaya na nangyari kay Miss Kay, kay Paolo nung bata, hindi nila alam kung bakit. Diba? Ang bata-bata pa ni Paolo, bakit sa kanya nangyari? Nagtanong nga si Miss Kay, even his son at the age of 7, 8, 9 years old, nagtanong na bakit hindi siya nagkaroon ng normal life, ng normal childhood, kagaya ng ibang bata na laro dito, laro dyan. They questioned God. Nag-question, pero hindi sila nag-stay doon sa question. Instead, yung question ninanapan nila ng sagot na gagamitin pala ng Diyos yung anuman situation meron tayo para give glory and honor sa Diyos. Gagamitin niya tayo to inspire more people like what God is doing right now sa family ni Miss Kay. Sila nabigyan sila ng chance, opportunity to pay it forward. Gagamitin ng Diyos ang situation nila to give glory and honor. So again, kung may mga pinagdadaanan tayo, daanan nyo lang, huwag yung tambayan. Ulitin ko, everything happens for a reason. Everything happens for a perfect reason. Alam ng Diyos kung anong mabuti para sa atin. Again, maraming salamat sa lahat ng tumutok, sumabaybay, nanood ng episode 155, Kayang-Kaya ni Kay. Sa mga naghahanap naman inspirational, motivational speaker for their schools, churches, companies, organization, or any event na kailangan nyo ng speaker, trainer, please feel free to contact us para ma-check namin ang aming calendar for appointment sa 0927-1818337 or mag-DM lang kayo sa aming Facebook page. Again, kung kailangan nyo ng speaker, trainer, mag-DM lang kayo sa Impossible. Mag-comment lang ho kayo, pero kung wala naman kayo magandang sasabihin, alam nyo na, huwag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Villano. You've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Huwag nyo na hintay, mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday. Mother's Month na. For another episode of I Am Possible.